Si Fem Yang, isang nurse assistant mula sa Pilipinas, ay nagtatrabaho sa isang malaking ospital sa Middle East. Bagong salta pa lamang siya, kaya't nahihirapan siyang makibagay sa kultura at mga tao roon. Dahil sa kanyang trabaho, naging masaya na lamang siya sa pagkalinga sa mga pasyente at pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo. Sa unang linggo niya sa trabaho, nakilala niya si Tamir, isang supervisor sa ospital. Si Tamir ay mula sa Middle East, ngunit isa siyang mabait at mapagkumbabang tao. Mahilig siyang tumulong sa kanyang mga katrabaho at madaling lapitan. Madalas na binibisita ni Tamir ang iba't ibang departamento ng ospital upang tiyakin na maayos ang takbo ng operasyon. Isang araw, napansin ni Tamir si Fem Yang na nahihirapan dahil sa dami ng mga pasyenteng kailangang asikasuhin. Nilapitan niya ito at nag-alok ng tulong, bagay na ikinagulat ni Fem Yang dahil bihira sa mga supervisor ang personal na tumutulong sa mga nurse assistant. Mula noon, nagsimula ng mag-usap ang dalawa sa tuwing mag-cruise ang kanilang landas. Unti-unti, naging malapit silang magkaibigan. Bukod sa mga usapang trabaho, nagbahaginan din sila ng mga personal na kwento. Ang hirap ni Fem Yang na malayo sa pamilya at ang mga pangarap ni Tamir para sa kanyang sariling pamilya. Naging takbuhan nila ang isa't isa sa tuwing may mga problema o kapag gusto lang nilang magpahinga mula sa stress ng trabaho. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi lamang naging magkaibigan sina Fem Yang at Tamir, kundi naging matalik na magkaibigan. Tinulungan ni Tamir si Fem Yang na makibagay sa bagong kapaligiran, samantalang si Fem Yang naman ay nagsilbing tagapakinig ni Tamir tuwing gusto niyang maglabas ng saloobin. Naging inspirasyon ang kanilang pagkakaibigan hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi pati na rin sa kanilang mga katrabaho, na nakita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan, lalo na sa isang banyagang lugar. Patuloy na naging matibay ang pagkakaibigan ni Fem Yang at Tamir habang lumilipas ang panahon. Naging katuwang nila ang isa't isa sa mga pagsubok at tagumpay, at palagi silang nagtutulungan sa ospital. Si Fem Yang ay naging mas mahusay na nurse assistant at si Tamir naman ay patuloy na naging mabuting supervisor. Palaging sinisiguro na ang kanilang departamento ay tumatakbo ng maayos. Isang araw, kumalat ang balita na magsasara na ang ospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Ang balita ay ikinagulat ng lahat, lalo na nina Fem Yang at Tamir. Hindi nila inasahan na darating ang araw na mawawalan sila ng trabaho sa lugar na naging tahanan nila ng matagal na panahon. Para kay Fem Yang, ang ospital na iyon ay hindi lamang trabaho, kundi isang lugar kung saan siya nakatagpo ng mga kaibigan, lalo na si Tamir. Sa mga huling linggo bago magsara ang ospital, patuloy silang nagkita at nag-usap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Si Fem Yang ay nagbabalak na bumalik sa Pilipinas upang makapiling ang kanyang pamilya at magsimula muli. Samantala, si Tamir naman ay nag-iisip na maghanap ng trabaho sa ibang ospital sa Middle East o magtayo ng sarili niyang negosyo. Nang dumating ang araw ng pagsasara ng ospital, nagpaalaman ang lahat ng mga empleyado. Ramdam ang lungkot sa paligid, ngunit mas matindi ang pangarap at pag-asa na dala ng bawat isa. Bago umalis si Fem Yang, kinausap siya ni Tamir. Niyakap siya ni Tamir ng mahigpit at sinabing, "Hindi ito ang katapusan ng ating pagkakaibigan. Saan man tayo dalhin ng kapalaran, kaibigan pa rin kita. Kapag kailangan mo ng tulong, narito ako. Hindi magbabago yon." Ngumiti si Fem Yang at tumugon, "Tama ka, Tamir. Kahit magkalayo tayo, lagi kang nasa isip ko. Hindi tayo basta-basta mawawala sa isa't isa." Nagpalitan sila ng mga contact details at nangakong mananatiling magkakaibigan kahit saan man sila mapunta. Umalis si Fem Yang patungo sa Pilipinas. Dala ang mga alaala ng kanyang karanasan at ang pagkakaibigan nila ni Tamir. Si Tamir naman ay nagpatuloy sa kanyang mga plano,
Ngunit madalas niyang naaalala si Fem Yang, lalo na tuwing nararamdaman niyang may isang kaibigan na handang makinig sa kanya. Minsan, nagkakausap sila sa pamamagitan ng tawag o mensahe, at tuwing may pagkakataon, nagpapalitan sila ng mga kwento sa kanilang mga bagong buhay. Ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling buo kahit magkalayo sila ng daan dahil sa tiwala at pagkakaunawaang naipundar nila sa mga taon ng kanilang pinagsamahan. Bagaman natapos ang isang kabanata ng kanilang buhay nang magsara ang ospital, nagsimula naman ang bagong kabanata ng kanilang pagkakaibigan, isang koneksyon na walang distansya o oras ang makakabawas. Ikaw ang laging tadhana, sa piling mo'y walang kaba, pag-ibig na tunay, walang kapantay. Maraming salamat sa iyong pakikinig, at kung nagustuhan mo ang aking munting kwento, maaring mag-like at subscribe para updated ka sa mga bagong story. Hanggang dito na lang. Salamat. Ikaw ang sandigan, kahit anong hirap, ikaw ang kasagutan. Hawak kamay, tayong haharapin ang lahat ng pagsubok, sabay natin lalampasan. Ikaw ang ating tadhana, sa piling mo'y walang kaba, pag-ibig na tunay, walang kapantay. Hanggang sa dulo, tayo'y magtatagumpay. Sa bawat unos, ikaw ang sandigan, kahit anong hirap, ikaw ang kasagutan. Hawak kamay, tayong haharapin ang lahat ng pagsubok, sabay natin lalampasan. Ikaw ang ating tadhana, sa piling mo'y walang kaba,